Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, Manal Panginoon sa Kristo at gabay ng kalibugan ng Galiban ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng support peer elections on BSKE and report unlegal acts, o suportahan natin ang peer election ng barangay and sangguniang kabataan election at i-report yung mga unlegal acts. So ang kampanya ng barangay at sangguniang kabataan election ay nagsisimula na ngayong October 19, 2023. Last day for 10 days at ang eleksyon ay gaganapin sa October 30, 2023. So nasa 183,000 na pulis ang pinakalat para bantayan yung barangay election. At gayon din doon sa darating na undas ngayong November 1 and 2. So ngayon pag-iibayuhin ng ating PNP ang kapayapaan at kaayusan sa BSKE at gayon din sa darating na undas. So ang ating kapulisan ay sakop dito sa pagbabantay nito ay itong pagdokumento ng ilang mga illegal na pangangampanya at pag-report sa COMELEC. At sila ang bahalang mag-decision kung ano ang dapat gawin. So aside doon sa pagpapairal general ng peace and order, yung kanilang sakop lamang na pakikialaman doon sa barangay election, kung ano ba nakakita sila ng mga illegal na mga tarpaulin, yung mga ipinagbabawal sa election, so i-documentan nila yun, i-report nila sa COMELEC. Hindi sila yung basta manghuhuli noon. So COMELEC yung magdidesisyon muna para kung anong gagawin doon sa mga kandidato na responsable o mga supporter. So ipinaalala ng ating COMELEC ang mga bawal at illegal na pangangampanya sapagkat papanugutin nila ang mga involved dito mula kandidato at supporter. Ito particular, vote buying, mga pamimigay na mga bagay na sobra sa itinalaga at paglalagay na mga campaign materials sa hindi ayon sa sukat. So yun, ilan lamang yon na mga illegal na pinagbabawal ng COMELEC doon sa mga kandidato o sa mga partido na mga kumakandidato at mga supporter nila. Vote buying, yan, bawal. Sobrang paglalagay ng sukat ng mga campaign materials in private, public, yan. So, yun yung mga iba't ibang mga illegal. At marami pa yan na illegal na mga at pinapatupad ng ating COMELEC. So, pinagbabawal din ang pagdadala ng pera na aabot sa 500,000 sa araw na ito ng mga tao kaysa sa kampanya maliban sa ilang mga exemption. May exempted dyan pero pinagbabawal sa during election yung 500,000 na pagdadala, maaari ito ay gamitin sa iba't ibang pamamaraan na pagbili ng vote buying or any anomalies. So bawal yun. Kapag nahuli ka, so yun, ma-report ka o daraktin ka. So ngayon, ang The Critics Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pagtao. As issue ito ng BSKE elections o barangay and sangguniang kabataan election ay ating sinusuportahan ito at naway ang mamamayang Pilipino ay suportahan ang peer BSKE election ng malinis at matapat na eleksyon mula sa mga botante at supporter at mga kandidato. So tayo ay nakikisa sa pagsuporta ng right to suffrage o karapatan natin na pagboto at pagkakaroon ng barangay eleksyon. Gayun din ay nawa ito suportahan ng libo na Pilipino at makisa sila doon sa patas at makatarungan at malinis makatotohan ng eleksyon. So sana maging fair yung ating mga supporter, mga mamamayan at maging yung mga kandidato. So sana maging fair yung labanan at walang dayaan.
at bantayan mabuti ng ating mga mamamayan ang eleksyon para umiral yung patas na eleksyon. So naway maiwasan ang karahasan sa BSK election mula sa mga hotspot na lugar at maluklok ang karapat-dapat na mamumuno sa bawat mga barangay. So may mga hotspot na mga lugar na kung saan ay nagkakaroon ng mga mabigat na mga kaguluhan. So sana maging mapayapa yung eleksyon at walang mangyayaring mga karahasan para manalo yung isa takutan o kaya naman ay patayan o ano mga uri ng kaguluhan mula doon sa bawat mga kandidato at mga supporter. Yan, dapat umiral yung kapayapaan, then malukok sana yung karapat-dapat. So gabihan ng ating banal na Panginoon Diyos yan. So ang ating PNP ay magpatupad ng patas at irespeto ang karapatan sa eleksyon at iwasan ang pagpabor at kampi sa isang kandidato. Kung maging non-partisan kundi bumoto din lamang ng nais na leader sa barangay at bantayan ang mga lugar na sakop nila. So wag yung ating PNP dapat walang pinapaboran at hindi sila nakikialam doon sa kampanyahan kundi yung mandate sa kanila sa election, so yun ang gawin nila. So ating boses sa mga botante, piliin ang mga kandidato na may pananaw na ipatupad ang sumusunod at sumusunod sa karapatang pantao. So piliin ng mga kandidato ng mga botante yung sumusunod at magpapatubad ng karapatang pantao. So dapat may pananaw na yon. Hindi po pwedeng hindi sila magpapatubad ng karapatang pantao sapagkat kung sila ay barangay leader, maaari na labagin yung doon pa lamang yung karapatan, lalo na doon sa municipal at buong bansa, di ba? So kinakailangan umiiral yung karapatang pantao mula barangay pa lamang. So yan, sa pagpapairal nila ng peace and order, walang hinihilingan, nagpapairal ng human rights yung ating mga barangay. So kagaya natin, tayo ay nagsusulong ng karapatang pantao. So tayo noon ay nagsaboses para sinuportahan natin yung Komisyon ng Karapatang Pantao doon sa BRAC, Barangay Human Rights Action Center. Doon sa lugar namin kung para malagyan ng mga representative ng human rights sa Barangay Human Rights Action Center, yung bawat mga barangay doon para umiral yung karapatang pantao doon sa bawat mga lugar. So magabayan nila yung barangay doon sa pagpapairal ng karapatang pantao. So yun. So tayo ay sumuporta diyan at nagpairal tayo para sa pagsasagawa ng mga training diyan ng mga barangay captain at ng mga itatalaga ng mga BRAC para doon sa pagkapairal ng karapatang pantao. Sana yun, nakatulong yun doon ng mga panahon na yun. Way back 2003 pa yata yun eh. So ngayon, tayo ay hindi na muli tayong nakapagsasagawa ng ganyang pag-recall natin doon sa BRAC at saka doon sa pag-train ng ating mga barangay official maging ng ating nasa lokal na pamahalaan para doon sa human rights kasi kailangan yan. Tayo naman ay nag-i-initiate lamang nito o nag-organize, then yung Commission Human Rights yung ating pinag-train dyan para yan. Sila kasi yung authority para makapag-train dyan, lalong-lalo na sa ating police. So yun, sana piliin ng mga mamamayan, ng mga botante, yung ganong klase ng mayroong pananaw ng human rights. So yun. Sana tayo ay doon sa ating human rights promotions, makapagsagawa ulit tayo na makapagkandak o makapag-promote tayo na ma-train natin yung mga sasalang ng mga barangay captain ngayon. So sa marabang paano nag-iiba-iba rin naman kasi yan yung mga namumuno. So yung bawat barangay captain and yung sangguniang barangay, so ma-train natin maging yung mga sangguniang kabataan. So alam nila kung paano magpapairal ng karapatang pantao. Lalo yung mga sangguniang kabataan, no? Alam nila kung paano magpapairal ng karapatan sa youth sector. Yan, youth sector. Dapat alam niyo yung karapatang pantao para alam niyo kung paano niyo pagtatanggol yung karapatan ng youth sector bilang mga representante ng mga kabataan. Yan, diba? So, yan at dapat patas ang magiging leader sa bawat tao sa komunidad nito o barangay nito at hindi may pinapaboran. So, yun. So, dapat yung leader na pipiliin nyo, per yun sa lugar ay
Kahit may magkakamag-anak, dapat patas. So kung may kamag-anak siyang gumagawa ng kabalbalan, so dapat patas siya ron. Hindi kakampihan yung kamag-anak, hindi kakampihan yung iba. Kasi kung sa barangay, halos magkakamag-anak eh. So ngayon, dapat walang kikilingan. Kung nagkamali ang kamag-anak mo, at inireklamo, so yun, dapat sila ay yung sasawayin kung sila ay gumagawa ng kaguluhan. So mas madali mo sila nga dapat mapapakiusapan kung nakagagawa sila ng hindi maganda at maharap yung kanya ng krimen. Kung nakagawa ng krimen o nakakagawa ng kaguluhan, nagkakamali sa barangay. So dapat walang kapaboran. Kakilala, kamag-anak, yan. Usually yan yung problema doon sa mga nagiging leader. Kapag kakilala nila, mga kamag-anakan nila, papaboran nila. So dapat wala. Fair. Ngayon din naman, huwag nila silang abuso doon sa kanilang mga kamag-anak at ibang tao. So iwasan nila pang abuso, i-respect nila yung karapatan. Kaya dapat yung mga barangay captain, yung mga sangguniang barangay at SK, alam niyo yung karapatan ng tao, dapat i-respect niyo yan. Sa pagpapairan niyo ng peace and order. So paano ka magpapairan ng peace and order? So dapat alam niyo yung karapatan ng tao, di ba? Hindi ka basta aaresto, hindi ka basta mga aresto, hindi ka basta kung paano mo susupilin o didisiplinahin yung mga tao. So alam mo dapat yung karapatan nila kung paano mo sila harapin sa kanilang mga malakad ka. So hindi mo pwedeng walang karapatan ng tao sapagkat yan ay kailangan na ito ay respeto. Lalong-lalo na pag isasampa yung kaso sa korte. Kapag yung karapatan nilabag ng ating chairman, problema yan, o lalo na, diba? O ng barangay. Kapag nilabag yon, sila lahat machuchugi ron dahil kasi lumalabag sila sa karapatang banta. Pwede sila makasuha ng administrative case kung sila ay lumalabag sa karapatang bantao. So halimbawa yung barangay chairman, nilabag mo yung karapatan, kapag inireklamo ka dun sa Commission on Human Rights, makakasuhan ka, o halimbawa dun sa ibang ahensya, o halimbawa doon sa pleb, o halimbawa iba pala sa pleb sa sa pulisya tayo. So maaari sa pleb, kung po pwedeng ireklamo doon yung mga barangay chairman o mga tiwaling mga politician o mga abuso. Pero usually human rights sa CSR doon inireklamo. So kung halimbawa tayong mamamayan, kung yung ating tingin yung malinaw agad, kung dapat alam ng mamamayan kung ano yung karapatan mo para alam mo kung paano maabuso yung kapitan mo o yung mga nasa sanggunian. Kapag umabuso, reklamo nyo sa siya. Kaya nga nung naglagay tayo ng mga brak, nakikita nila kung ano ba yung chairman may bulilyaso. Sabihan nila, ngayon kung hindi, report nila sa Commission on Human Rights. Yung kung may mamamayan na halimbawa na nalabag yung karapatan, marami kasing paglabag sa karapatan, hindi lang mga nasa pamalan nalabag nun eh. So, halimbawa, yung mga magulang lumabag sa karapatan ng mga anak, yung lalaki lumabag sa karapatan ng mga bata, ng mga babae, pwede yun. So inireklamo sa inyo, alam mo gano'n. So yun ay ikakandak ng BRAC, tapos irereklamo, idadali nila sa Commission on Human Rights para makatulong sila, lalapit kayo sa kanila para makatulong sila sa inyo, may lapit kayo sa Commission on Human Rights. Sila yung pangunahing investigate and magbabalidate ng inyong complaint o sasamahan kayo para i-report yan sa Commission on Human Rights. So, malagang bagay yun, pangunahin kasi agad makatutulong sila eh. So yun, ngayon kung yung barangay yung gumawa, chairman o mano, dapat harapin nyo ng BRAC kung gumawa ng hindi mabuti. So yun ang para makasiguro yung mga taga-barangay gumagawa ng accord to human rights. So ganun dapat yun. Kaya mayroon tayong opisina ng BRAC doon. Ewan ko kung nag-i-exist pa ngayon doon sa lugar namin yun. Pero dapat lahat ng barangay sa buong Pilipinas mayroon nun para nababantayan yung mga barangay doon sa karapatang pantao. At least, kakutsaba niya yung mga BRAC na yun para hindi siya sitahin. So yun. Pero kapag ka na-report sa Commission on Human Rights, yung BRAC na yun makakastigo kapag ganun, halimbawa. So ngayon muli, maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang ating pamahalaan at mamamayang Pilipino at talakayin ng mabuting balita, at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at makatarungan at patas, at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan at iwasan ang paglabag sa batas.
Sa gayon, makapumuhay tayo ng payapa, maunlad at magaan. At higit sa lahat, may kaligtasan ng spiritual. So, yun. So, maliwanagan ni Banal Santa Maria yung ating pamahalaan. Lahat ng pamahalaan hanggang doon sa barangay. At kayo mamahala ng mabuti, tugunin niyo yung karapatang pantao at batas ng hustisya. Ngayon, yung mamamayan, sumunod naman tayo dun sa pamahalaan, huwag lumabag sa batas. At yun din, yung nasa pamahalaan, huwag din ilalabag sa batas, particular doon sa human rights, pangunahin. So, yung mamamayan, ganun din, huwag nilalabag sa human rights at sa batas. Irespeto yan. Sana yun, makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, magaan, at may kaligtasan spiritual. Lalong-lalo na kung tutuparin natin yung mabuting balita. Sapagkat kung natutupad natin yung mabuting balita, dahil banal yun, madali nating matutupad yung hindi natin malalabag yung batas o maging karapatan ng tao. So, suportahan natin yan kung tayo ay nagagabayan ng mabuting balita. Sana magabayan niyo lahat ng mabuting balita at kayo ay maging mabuting tao, makasuporta sa karapatang pantao. Sa ngayon tayo lahat ay tatamasahin natin ng mabuting buhay sa buong mundo. Hindi tayo maghihirap, kundi mamumuhay tayo ayon dun sa karapatan. Walang magugutom, kundi mamumuhay tayo ayon sa karapatan. So kaya dapat tayo ay mamuhay ayon sa mabuting balita at masuportahan natin ang karapatang pantao at mabuting pamamahala. Yan. So magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabos naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggo nito. Sa isyong ating tinunghayan na fair BSK election and report yung mga illegal activities sa eleksyon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.